eternity later. Final destination, no? What's up, guys? Good afternoon. So for today's vlog, meron lang tayong konting errands na gagawin. So samahan nyo ako. I will be testing my new camera for 2026, which is the DJI Action 5 Pro. So ito yung first ride natin with our new camera. So naka-auto yung ISO, yung FPS is 30, then yung white balance is also naka-auto. Bali yung noise reduction saka yung qualities, nilagyan ko lang ng -2 pareho kasi pwede ko naman i-adjust sa post-production. And then I'm also currently using my DJI Mic Mini for the audio naman. Naka maximum siya na -12 gain, tapos low noise reduction. So yun guys, kung medyo nakailang minutes din tayo na maandar, ano masasabi nyo sa quality ni Action 5 Pro? Sana naman maganda yung footage kasi hindi ko pa tinignan din eh, as in ano to, raw on camera shoot go, tinignan ko lang kung gumagana yung mic, then that's it. Papunta ako ngayon guys sa Marcos Highway, titignan lang. Kaya naisipan ko na rin testing habang may araw pa. Saktong-sakto to, pahapon yung timing. Bali dalawang shots yung kukuha natin dito. Isang, eto medyo may araw pa, daytime, tsaka isang nighttime. Bali yung night footage guys, ang naisip ko kasi gawa tayo ng comparison. Siguro gagawa ko ng isang night mode ni DJI, parang super night mode ata yung isa sa main ano nito, features. So yun yung isa natin sa itatry. Kaso kasi ang napansin ko dun sa Osmo 360 natin, medyo ano kasi na siya eh, medyo unnatural na yung liwanag niya. Hindi na siya medyo cinematic tignan kasi as in maliwanag naman talaga. Makikita niyo rin sa mga previous vlogs ko, maliwanag talaga siya sa maliwanag, kaso nawawala na kasi cinematic look tsaka yung pagiging natural tsaka makatotohanan ng mga footages. So siguro yung gagawin ko isang super night mode, tapos isang naka-auto siguro, or bigyan natin kung anong settings yung magagawa ko later. Input ko na lang din. Since wala tayo masyadong topic yan, isip na lang din siguro yung ano na lang, future upgrades para dito kay Tisay, ano yung mga plano natin, and ano na yung current na ilagay natin. Bali ngayon ang ano na nito, auto is 522. Bali ano lang kung ano ba to, going for hindi, parang magti 3 months guys, ano pa to, pero 2025 model siya. So ang nalagay pa lang natin dito is yung quad lock na Japix lang naman, mura lang po sa Shopee, parang 150, 300 na mid-down na. Kasi okay naman siya, na-testing ko na rin sa big bike ko, hindi naman na rebel, hindi naman siya natatanggal or kahit mabilis, so goods naman siya. So yan, quad lock. Tapos naglagay ako ng parang film dito sa panel, headlight, tsaka taillight. Ay, pakita ko sa inyo. So ano siya, parang smoke, parang screen protector na rin. Kasi maganda to pag gabi. Pag umaga hindi siya masyadong kita eh, pero pag gabi mas maganda yung effect niya kasi sobrang liwanag ng screen nito pag gabi. Ayun, kita pa naman siya kahit pa paano. Ang problema ko lang, hindi ko nabilan yung headlight tsaka yung taillight guys. Ano pa version gundo nito, Rebel, pogi, nice bike sir. So hindi ko pa siya nabilan, pero actually na-orderan ko na late lang kasi akala, hindi ko kasi naisip na yun nga naman, pag lang naman nilagyan ko yung mga lights tsaka yung panel syempre hindi maging inline yung headlight ko tsaka taillight, so dapat ko talaga siyang bilan. Anyway, na-orderan ko naman na install din natin. Ako lang nagkakabit guys, DIY lang para tipid, kasi mahal din magpa-labor minsan, tsaka madali lang yun, parang sticker lang na kailangan wet surface lang siya. So now, tsaka yung rear bracket pala, if I may add, yun din, yun naman, kasama naman kasi yung binili ko si Tisay, itong Veso Primavera natin na 2025 model, ano na siya, freebie ng kasa. So yung stock, nasa akin pa naman yung grabber na stock, pero yung pinalitan ko na ng foldable kasi okay lang, angas naman, pogi. Well, yun pa lang, ano pa ba?
All stock pa to eh. So yun, as of now, yun pa lang. So for future upgrades guys, makikilambing na lang din ako sa inyo to like and subscribe our channel so that updated kayo sa mga susunod na adventures natin. Saka yung mga, yun nga, mga plans natin, mga trips natin about our bikes dito kay Pisay tsaka sa ating Triumph Trident. So yun nga, for reference para makita nyo rin yung mga ikakabit natin dito. Project Vespa natin. Ang initially, ang ikakabit ko na gusto kong yung must have talaga na gusto ko ipakabit agad is auxiliary lights tsaka kusina. Okay naman na naisetan ko na sa kasa kasi pagka sa labas ka kasi nagpakabit, since brand new model yung nabili natin, ma-avoid yung warranty pagka na-splice ka ng mga wiring sa nahirap ng paggawa sa labas. Mamaya ma-technical ka ng kasa na hindi sa kanila pinagawa. So naisip ko, bili na lang ng gamit sa labas yung mga accessories na gusto ko ipakabit. Then sa kanila ko papakabit. For the horn guys, ang naisipan ko is PIA horn, PIAE. Tapos bali dual horn yun una. Then sa lights, medyo mahal kasi yung Gold Runway CR4 sana o kaya yung ADV4. So ang napili ko na lang ay Zenlo na M5 Plus. Gusto ko kasi yung bilog eh, para classic lang. Yung kasi medyo good sa budget. Tapos gagamitan ko na lang ng harness ni Ground Zero. So maganda yung harness nila eh, naka plug and play, tsaka may harness na siya. Maganda yung pagkaka-wiring, malinis. So yun yung unang dalawa guys. So ang susunod natin, yun yung unang dalawa guys. Ang susunod natin na plano ko talaga is yung foot pegs. Kasi yung stock ni Vespa guys, mga Sprint or Primavera pa yun, walang kasamang foot pegs para sa passenger. Kaya pag may angkas ka, halos talaga nakaapok sila dun sa footboard. Kaya lang medyo malapit yung paa nila sa may kahay. Parang nagasgasan na nga ito ng konti nung naangkas ko yung alaga namin sa bahay or yung kapatid ko. Kasi meron na siyang maliit lang naman pero parang kaya naman harapin kung konti ko lang na ayos. Pero yun, so must have din siya. Ang in mind ko guys, as of now, parang SIP yung brand na SIP na foot peg. Ang plano ko kasing concept dito is yung white silver black mga guys, parang ganyan or parang chrome. Kaya parang lang siya, classic, retro. So yung side mirror, itong chrome dito. So yun, teterno lang natin siya dun. Yung initial ko na gusto, SIP na foot pegs. Pakita ko na lang din sa screen. Or yung nakikita ko din, Buzetti foot pegs. So yun yung mga dalegs. Yung nakikita rin ko sa mga CNC naman, parang kasi siya pagkakaintindi ko. Generic siya eh, pero maganda din naman. So wala pa kasi ako talagang final decision kung ano yung kukunin ko. Ang gusto ko kasi sana yung heavy duty na eh. Kasi gagastos ka lang din naman. So kahit medyo mahal, gusto ko yung heavy duty. Kasi parang ang concern lang doon, nakikita ko sa mga forums, is yung pinagkakabitan ng foot pegs. May mga brand kasi na, kasi parang tornilyo lang yun eh. So syempre pag naapakan ng medyo mabigat na passenger or hindi maganda yung pagkakaapak, may tendency mawarak yung footboard mo kasi plastic lang yan eh. May tendency siya mabasag. So kaya naghahanap talaga ako ng medyo heavy duty. Kung meron man pero kung no choice, tignan natin. Baka doon na lang tayo sa medyo budget friendly na option. After nung foot pegs guys, ang next ko naman na plan is itong grip saka yung bar end na weight. Kasi itong stock, okay naman yung grip, kaya lang pagka umuulan madulas siya, hindi siya masyadong maganda hawakan pag basa. Buti hindi naman ako masmado, pero yung pag medyo basa siya, medyo slippery yung texture niya. And yung bar end naman, kailangan siya pang bawas din sa vibrations ng bike. Kung kinoconsider ko Zilioni, tsaka again SIP ulit, nagtitingin pa ako kung anong the best. Tsaka syempre yung medyo budget friendly lang para hindi naman masyadong masakit sa bulsa. Time check, 5 o'clock na ng hapon. Approaching tayo dito sa main Santa Lucia. Ay ko na yung camera, baka patayin na naman. Umeada Avenue. Yung mirrors guys, hindi ko pa sure kung gusto ko talaga siyang palitan kasi parang nitpicking ang nangyayari. Kasi maganda naman yung stock niya guys, pogi, chrome siya, tapos bagay na bagay dun sa setup ng motor. Kaya nagdadalawang isip akong palitan, pero kung given a choice, siguro ang ipapalit ko bar end kasi yung medyo gandang-ganda ako ngayon eh, pati dun sa Trident natin. Sa bar end, sa wala pa ako nakikita na hindi, meron pala parang HD course ba yun or Ghost, yun yung nakikita ko ng mga brand. Pag
Pagka tumagal naman, ang gusto ko talaga nang ipakabit ito yung headlights, ay nung aux light is headlight naman. Yung nakikita ko nakikita sa group yung retrofit, saka yung parang tune, TUN, mismong headlight siya, binubuksan, tapos papalitan yung parang lens or yung mismong light bulb niya, papalitan siya ng buo, papalitan siya ng isang bagong ilaw. Malakas siya parang pang kotse na Hindi ko alam kung anong, hindi ako masyadong magaling sa technicalities, pero yun, maganda yung buwan ng ilaw niya, maliwanag siya. Kung meron ka lang, actually parang di mo na kailangan ng aux lights parang supplementary na lang siya. Kaya siguro yun, pag medyo tumagal-tagal na, after a year siguro, pag wala ng warranty. Kasi mag-void warranty nun dahil sure ako magkakat ng wiring doon dahil yun nga, isa pa bubuksan yung ilaw. Pero tsaka medyo mahal din siya, parang 16,000 yung canvas ko dyan sa may Ortigas kay retrofit shop. For future na siguro yun. For variator kit naman or yung panggilid na tinatawag, okay pa naman ako, parang satisfied naman ako sa power ng stop para sa arangkada, sa overtaking. Hindi pa naman ako nabibitin. Siguro dahil as I mentioned nga sa mga previous vlogs ko, galing kasi din ako ng 125cc kaya hindi naman ako bitin ng 150 na tong Prima Titisay. Ayun, okay naman. So hindi pa ako magkapalit. Goods pa goods. Kaya magastos din tong Vespa na to guys. Ang mamahal pati ng mga parts na ito. Grabe, puro branded. Pero yun yan, nakakatuwa naman siya kasi ang pogi din talaga mag-set up. Tsaka nakaka-enjoy din syempre Parang kumbaga sa fruit of your labor din tong mga motor. Kumbaga sa parang anak mo yan At the end of the day, since hobby mo na siya, ito na yung isa sa mga nagpapasaya sa yung bagay. Gusto mo siyang pagandahin ng pagandahin. Sabi nga nila, diba? Pag kang titingin sa motor mo sa umaga habang nagkakape, dahil mapupuna mo lahat ng kulang. Totoo yun guys. Ang ko naman dyan, idea ko naman sa mga upgrades na yan. Pwede mo naman siyang unti-unti. Hindi naman siya yung isang bagsak na kailangan mong gawin agad. Pwede mo simulan sa, kung ano yung kaya ng budget mo. Then along the way, na hindi mo mapapansin na dami mo na na-upgrade. Tayo sa Marcos Highway guys. Ito ko na siguro tapusin tong video. Hindi masyadong mahaba. Tinesting ko lang talaga itong DJI Action 5 Pro. Initial testing natin. Kakabili ko lang din ito Kaya binili ko rin to guys para dalawa na yung camera natin. Isa dito sa helmet. Tapos isa sa either dito sa motor mismo yung 360 natin. Para mas maganda yung mga shots na nakukuha natin. Minsan kasi nakakatamad mag 360 nakatamad mag framing. Pero okay lang, enjoy naman siya. So yun lang guys. Again, makikilambing lang kung nagustuhan niyo yung video. Comment naman kayo, palike na rin and subscribe dito sa channel natin para mas madami pa tayong magawang mga vlogs and contents about motorcycle, adventures and food. Lahat ng under the sun na pwede natin mapag-usapan. Tapos recommend nyo na rin ako sa mga friends nyo. Yun lang, salamat ulit sa panonood. Peace out. Bye bye.